ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pilipinas, oras po natin. Ganap na pong alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo na po sa hanay ng mga manggagawa. Ngayon pong araw na ito ng TGIF, thank God it's Friday. Unang araw po tayo sa buwan ng Mayo, May 1, 2026, Labor Day. Maligayang araw para po sa ating mga manggagawa. Ayan, maligayang araw ng paggawa. Muli po, samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Naku, kapag po talaga lumabas ka ngayon kainit.
Diba? Napakainit. Kasi sabi po ng Pag-asa, meron daw pong 11 lugar sa ating pong bansa ang nakararanas ng mapanganib na antas ng heat index ngayong araw. Sabi po ng Pag-asa yan Yung init factor sa mga tinutukoy na lugar ay nasa 42 hanggang 43 degrees Celsius. At yung mga lugar na yan, of course, ang Dagupan City sa lalawigan po ng Pangasinan, Bacnotan sa lalawigan ng La Union, Tuguegarao sa lalawigan ng Cagayan, Iba sa Zambales, Muñoz sa Nueva Ecija at Subic sa Olongapo City. Yan po. And then of course, nasa pagitan daw ng 42 hanggang 43 degrees Celsius naman ang heat index dyan po sa Sangli Point sa Cavite City, sa Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Iloilo City at ang bayan ng Dumangas dyan po sa Iloilo. Ingat po mga lolo't lola, again, paalala, nanay, tatay, kuya, ate, ingat po sa mainit na panahon. Ingat po para nang sa ganun maiwas din tayo sa anumang mga sakit na dala po ng tag-init, heat stroke, lalong-lalo na. Mamaya mga kaibigan, makakasama po natin ang napaka-sipag po pagdating po sa partnership natin sa mga mobility project, magagandang mga wheelchair para po sa ating mga nangangailangan. Nakatuwang pa rin natin siya sa katatapos lamang na KBP Medical Mission sa ika-53 anibersaryo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pasensya na po Ma'am Loreline Loreline, naku, di ako nakapunta sa KBP kagabi. Ayan, but anyway, happy anniversary po ulit. Wala po sa DZRH Operation Tulong. Tara na, samahan nyo na po ako samahan nyo ako. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Pero syempre alam natin kapag araw po ng paggawa, meron po mga kabi-kabilang kilos protesta ang iba't ibang labor groups. At yan po ay syempre tayo po ay nasa demokrasya at ang kanilang mga panawagan, taasan ang sahod. Yan naman talaga ang sigaw ng ating hanay ngayon, hanay ng mga manggagawa. Kaya pinangunahan po yan ng mga major labor organization at isa dyan, of course, lagi ang Kilusang Mayo 1, So, alamin natin, nasa mainit na panahon, ingat ka Kuyang Boy G sapagkat ayan na, yung mga rally po sa Maynila, naging maayos naman sa kabila ng ilang insidente, pero meron pa ba ngayong hapon? Alamin natin, napakainit ng panahon. RH29 na Boy Gonzales, Kuyang Boy G. Ate May, tapos na yung kilos protesta ng mga manggagawa dito sa area ng Calao Avenue. Sa kabila ng matinding init na panahon, nagtuloy-tuloy yung pagtitipon-tipon nila kanina dito sa Calao at nang masagawa ng kilos protesta ngayong Labor Day. Sa kabuuan Ate May, naging mapayapa at ang pagdaraos ng Labor Day celebration ngayong May 1. Partikular dito sa kaba ng Calao Boulevard. At pinayagan naman yung iba't ibang grupo na magsagawa ng kanilang programa. Ayon kay Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Santiago, na ipatutupad ang maximum tolerance sa buong aktibidad sa area ng Benjola at sa kabila ng ilang individual na nagtangka magdulot ng kaguluhan kabilang ang isang realista na sinapak ang isang polis na nagbabantay dyan sa rally. Nagapan at naresolba naman ang ilang insidente kabilang Kuyang Boy G. ang iso ng isang... Kuyang Boy G. Yes. Yung nasapak babaeng pulis? Lalaki. Andiyan yung video. Oo, ayan. Sige, nakikita na natin. Oo. Tapos, Ate May, nagulat yung ng polis. Kaya pala palakad-lakad yung realista, nakatakip yung ulo niya, mata lang yung nakalitaw. Maya sinapak yung polis. Grabe nga. Nakunan ng video yung pagsapak ng realista sa isang polis. Mayroon din issue tungkol sa cellphone na inagawan ng cellphone at nakikipag-ugnayan na sila sa mga organisasyon na hotel para maibalik. May ilang membro ng grupo na hindi agad na-control dahil maayos naman ang dalo ng programa at wala na italang malaking
incident. Bagamat may mga insidente kanina na inagawan ng cellphone yung police. At kanina, meron nga isang kanina, yung patapos sa kanila rally at May, nagulat kami kasi nagtakbuhan, lumusog bigla yung mga rallyista sa mga pulis. Ang dahilan pala, yung host ng bombero, nagsunod kasi sila ng FPG. FPG. Bobombahin sana. Kaso nung papalapit pa lang yung bombero, biglang bumukas yung host ng bombero, di ba, lakas doon. Lakas ang pressure noon. Nagbugahan ng tubig, yung mga rallyista, akala, dinidispersa sila. Nako. Pero naawat na rin yun, kaya naging mapayapa naman. Bagamat yung insidente lang kanina, yung pagkakasapak, meron din nakunan ng video ng mga pulis. Nakita natin. Pamamalo ng rallyista sa isang pulis. At yung isa sinatak sa mukha, yun ng isang rallyista. Yan yung pakinggan natin si Police Brigadier General Arnold Santiago, ang hepe ng Manila Police District. May nasuntok kanina, iba pa yun, yung kanina umaga po yun. Pero okay lang, sanay naman ng pulis na sa mga ganyan. Kaya sabi ko, respetuhin natin sila, huwag nyo silang gantihan, gawin lang natin yung trabaho natin at hindi tayo mapulaan ng kahit sino. Nag-react po sila kanina rito para nabuksan yung host ng bumbero. Ang purpose po talaga nun ay apulahin sana yung EPG na susunugin. Na-misinterpret nila, akala po nila sila po yung bubugahan ng apoy. Hindi po ganun. Ayaw po kasi namin masuno, maabot ng ember o sunog yung mga kable natin dito. Kaya bubugahan po sana ng konting tubig. Akala nila sila ang bubombahin. Kaya na-misinterpret lang po ng mga kababayan. Yan Ate May, si General hindi nakaumang pala doon sa mga rallyista yung tubig, hindi, yung hose. Awak-awak nang biglang bumukas na parang pagbukas ang lakas naman kasi ng pressure niya pag talagang tumama sa yun, ewan ko. Kaya nagulat din yung mga rallyista, akala sila yung binobombar. Hindi, kasi ang plano nila ay bombahan ng tubig. Yung FPG, kasi delikado rin yun, ayon kay General Arnold Santiago. Also yung bagong hepe, nangunat sa kanina sa pagmamando dun sa Ganaw at malapit sa Ross Boulevard. Itong bagong hepe ng Grabe naman kasi yung apoy nung FPG no? Kita natin, grabe kainit ng panahon tas ganyan kalaki apoy. Malakas. Pero maganda naman pagkatapos ng doon po konti na lang yung apoy, binuhusan din ng tubig ng mga realista. Okay. At sila rin yung nag-ugalit. Nagtanggal so, ng wala namang nasaktan na nung hindi naman nagpang-abot napigilan. Hindi. Lang, gitgitan lang, pero yung nakita lang talaga yung pagkakasapak ng realista sa isang pulis. Nako. Kaya sapat at tinamaan sa mukha Ang lakas ng pagkakasapak Oo. At meron pang video na so makakasuhan ba yun? Makakasuhan yung nanapak na hinuli ba? Kakasuhan. Pati yung kasi yung sa pagsusunog, baka kakasuhan nila yung nag-agaw ng cellphone ng pulis. Tapos dapat hindi ganun. Yung nanapak sa pulis, kakasuhan din nila yan. At saka yung grupo nila na mga realista ay kakasuhan din kasi bawal magsunog ng FPG. Oo. Pinagbawal na yan. Kaya laki pa naman ng apoy. Kaya yan yung sinabi ni General Santiago kanina nung makausap namin na kakasuhan nila yung mga responsable dyan sa panunugtok, pamalo sa isang pulis, yung kakakasapak. Meron pa tayo isang pulis na kinalmot naman sa likod. Isang pulis, kinalmot sa likod ng realista. Sa likod, mismo na pinakabatok doon sa kinalmot. Nagkaroon lang sila kasi sumisigaw sila, padaanin sila, pero hindi sila padaanin. Meron din isang pulis kanina, yung hepe ng Ermita Police Station, pinaka-ground commander, si Colonel Abrasado. Kanina, nag-mega po na siya. Sabi nga, huwag kayong malakit, hindi po kami nananakit.
Yun ang pinagkakasal. Dahil yung simula nung nagsalubong ang mga pulis at terorista, yun lang naman. Pero sa Menjola, di ba payapa naman, pati rito, sa Kabuuan, sabi ni General sa Santiago, kapayapa naman, sanay naman yung mga pulis sa ganyan, mga pero kakasuhan nila. Yung mga nanuntok, yung namalo, at yung kumuha ng cellphone ng pulis, at yung grupo na nanunog ng EPG. At ang kanilang pinaglalaban na Ate May, iba't ibang grupo to, napakarami nito. Mula kanina umaga, napuno nga yung Moraita Recto, hanggang dyan sa may area ng AAX Jackson. Hindi na kasi sila nakalapit dahil sa yung barikada ng mga pulis, na napakaraming pulis, dahil sa may tapat ng San Sebastian. Kaya ang ginawa ng ibang mga realista, nagmasa na sila papunta ng Calao Avenue para mag-rally sa Embahada ng Amerika, pero hindi rin sila nakalapit kasi tinigilan sila ng mga pulis. Napakainit yung panahon na Ate May dito ngayon na naranasan namin kanina. May mga nahilo, mga pulis nahilo, binigyan ng present ng mga kaya pala nakita ko may police woman, ayun, siguro nahilo nga, nakaupo. Nakaupo siya, nahilo, taga nakakahilo. Kanina, papanay ang silo ko, sobrang tindi. Pero bagamat napakainit, mainit din yung talagang pagkilos na dinawa ng mga magagawa na pinabibilangan ng kilosang Mayo 1 at yung grupo ng bayan na sa pamumuno ni Secretary General na si Mong Palatino. Pero Kuyang Boy G ngayon, wala nang mga nagpoprotesta sa mga oras na to. Tapos na. Wala na, nagkusang nag-disperse na. Tinapos na ng mga magagawang kanilang programa dito sa Calao at malapit sa Rojas Boulevard. Kaya nadadaanan na yan ng mga motorista. Okay. Kanina rin yung sa area ng vicinity ng ang problema dito sa may area ng Recto, sa may tapat ng UE, kasi inilagay at may 4 na container van. Para ba yung rally nung nakalipas na malalaking rally? Talagang binigyan nila yan ng barbed wire, concrete barrier, tapos 4 na container van. Maging dito sa area ng Ayala Bridge, sarado niya siya, maging sa area ng Bustillos. So ito yung ginawang pagbabantay ng mga tauhan ng Manila Police District ng Philippine National Police. Ito si May Gonzales para sa DCRS sa Pilipinas, sa Pilipino. Maraming salamat, RH29, Boy Gonzales, kayong Boy G. Thank you. So, ayan po ha. Ay, kainit, kahirap mag-rally pagka ngayong mga oras na tuloy-tuloy yung rally. Naku, init yan. Anyway, mga kaibigan, standby lang po. Oras natin, 17 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa bell, walang plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang ng long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Calafabcon, amoy nakaka-joyful!
sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 28 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Bigyan muna natin ang ating balita mula sa Pag-ibig Fund. Patuloy po ang Pag-ibig Fund sa pagsasagawa ng housing fair sa South Luzon at Visayas upang mas mapadali po ang pagbili ng bahay para po sa ating mga Pilipino. Ginawa ang South Luzon Housing Fair noong April 27 at 28 dyan po sa Calamba City sa lalawigan ng Laguna, habang isinagawa naman ang Visayas leg noong pong April 30 at ngayon pong Mayo 1 dyan po sa lalawigan ng Cebu, kung saan mahigit 20,000 housing units mula sa iba't ibang developers at mga ari-ari ang binebenta ng Pag-ibig Fund ang itinampok po sa bawat event. Layunin ng programa na ilapit sa mga manggagawa at kanilang pamilya ang abot-kayang pabahay, kasama na ang murang financing at tulong mula po sa gobyerno sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay Program ng Administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, malaking tulong ang mga housing fair para sa mas madaling makahanap at makabili ng sariling bahay ang mga Pilipino. Kabilang sa mga inaalok ang mga socialized housing unit na may presyong abot kaya at mababang buwan ng hulog. Nag-aalok din ang Pag-ibig Fund ng mababang interest rate na 3% sa housing loan sa unang 5 taon na maaari pa pong mapalawig o ma-extend. Oras po natin, 29 na minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. At ngayon mga kaibigan, dako po tayo sa ating pong partner. Yan. Talaga naman pag pinag-usapan po natin ay ang kanila pong mobility project. Saludo po tayo sa kanila. Hindi lamang po sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao din. No? Sila po ay nagbibigay daan sa kanila pong tinatawag na Walk for Life project po, no? At yan po ay sa pamagitan ng Rotary Club of Makati F. Sobel, katuwang ang the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, at nagsilbi po bilang kanilang flagship project at halos nakatulong na po sa libu-libong marahil, umabot na rin sa libu-libo nating mga kababayan. Oo, sa layo po ng napapadpad na mga lugar, liblib man o kabihasnan, ang kanila pong misyon talaga makapaghatid po ng pag-asa sa ating pong mga kababayan na may espesyal na pangangailangan, meron pong mga kapansanan. Yung kanila pong mobility project ay nagsisilbi pong pag-asa talaga para po makapagpatuloy sa buhay yung marami po nating mga PWDs. Dito pong nakaraang anibersaryo nga po ng KBP, ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, tayo po we are very honored dahil talagang nakasama po natin ito, nakasama natin sila doon po sa medical mission, dyan po sa Sumulong Elementary School, dito po sa may Pasay. Ayan, dahil nakasama din natin ang Walk for Life Mobility Project, ayan po ng Makati F. Sobel, kung saan meron po tayong 12 beneficiaries na nabigyan po ng wheelchair. So ngayong hapong ito kasama natin ang United Chosen President po ng Rotary Club of Makati F. Sobel at of course the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, magkaibigan UCP Emil Orencia. Sir Emil, magandang hapon po, mainit na hapon. Welcome back po sa Public Service Hour. Magandang hapon, Ma'am May, lalo-lalo na sa inyong tagapakinig sa DZRH at sa inyong programa na Operation Tulong. Talaga namang napalaki din ang inyong nagagawa para maihatid namin at maibahagi itong mga wheelchair na to sa iba't ibang parte ng lalawigan. Natutuwa po kami una-una, Sir Emil. Maraming salamat at natutuwa po ang KBP sa inyo pong pagpunta. I mean, personally, nakasama din namin kayo dun po sa pamamahagi ng wheelchair sa ilan sa ating mga PWDs mula po sa Pasay. At maging ang butihing alkalde nga po, Mayor Emmy Calixto Rubiano, ay atin din pong nakasama nung araw na yan. Thank you so much at talaga pong sumasaludo kami sa inyo pagdating po sa programa na ito para sa ating may mga kapansanan.
At kami din na Ma'am May, natutuwa at nagpapasalamat din sa inyo bilang isang partner namin dahil hindi rin namin matutupad itong aming pinaka-adhikain na ipamahagi itong mga wheelchair sa ating mga kapatid na PWD kung wala tayong mga kapartner katulad ng media ng DCRH, katulad ng LGU, katulad ng KBP. At kami nagpapasalamat sa inyo sa pag-organize netong wheelchair medical mission na to at naipamahagi natin tong 12 wheelchair sa 12 beneficiaries. Talagang nakita ko kung gaano tuwang-tuwa yung mga tao na nabigyan ng wheelchair na sa mukha nila ay talagang mababatid natin na taos-puso silang nagpapasalamat at sa wakas ay sila ay magiging mobilized na, Ma'am May. Opo, ayan po ano. Siyempre yung mga una na nakikita nating mga wheelchairs, yan po yung mga una na inyo pong ibinahagi sa atin dito sa station at naipamigay na po natin yung mga yan. And then yung, the unang bugso ay dun po sa Undas, ano? Undas 2025 sa Manila North and Manila South Cemetery na talaga pong napakarami pong natulungan. Ayan po yung mga yan. And then of course, we had already nakailan na tayo no, na naipamahagi bago pa rin po ang KBP. Sir Emil. So, doon sa dami ng ating mga natutulungan, sila mismo talaga ay nagpapasalamat. Ano? Dahil napakalaking tulong sa kanila pong pamilya, lalong-lalo na doon po sa kanilang relative na may kapansanan, yung inyo pong mission. Ano? Sabi nga natin, hindi lang, of course, advocacy, kundi mission ninyo para sa ating mga PWDs. Tama po, Ma'am May. At yun din ang dahilan kung bakit kung saan kasulok-sulukan ng bansa ay pinupuntahan namin para hindi lang konsentrado sa isang lugar pero pati sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao. At di maabot natin yung ating mga kababayan na nangangailangan ng wheelchair, Ma'am May. Oo, meron na tayong naibigay through dun sa inyo pong naipamahagi sa pamamagitan po ng Operation Tulong. Meron na po nakarating na wheelchair sa Sorsogon. Meron na rin tayong napadala sa San Antonio, Quezon, Sir Emil, para po sa inyong kabatiran at lahat po ng mga yan ay ipagpapatuloy natin hanggat mas maganda nga po marami tayong naabot ng mga liblib na lugar dahil doon po talaga kailangan no ating mga may kapansanan. Tama po, Ma'am May. Lalo-lalo na doon sa mga malalayong lugar, yung mga far-flung areas na tinatawag natin na hindi na naabot yung mga nasa laylayan. Kailangan maabot natin yun, Ma'am May. Maraming salamat sa inyong tulong, lalo-lalo na sa inyong programa din. At alam ko ang mga ito ay sa ilalim po ng tinatawag ninyong Walk for Life Project. Tama po ba? Ito'y adopted na sa Rotary Club of Makati of Ipsabel from Jesus Christ the Latter-day Saints. Tama po? Tama po. Yan po yung isa natin pinangungunahan, yung tinatawag naming signature project namin na Walk for Life po. At malaki din ang nagiging bahagi po ng mga Rotarian sa iba't ibang bahagi ng ating bansa dahil kasama din natin sila na nag-organize na katulad ng ginagawa ng Operation Tulong at KBP ng mga medical mission sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Opo. Alam natin na napakalaking inspirasyon sa inyo paano po nabuo ang Work for Life Project. O pwede bang ikwento ninyo maikli lang, Sir Emil, paano nga po ba nagsimula ito at yung kanyang yung pag-adapt ninyo para mapalawak pa ito lalo dahil sabi nga natin hindi lang Luzon, maging Visayas, Mindanao po yat ay naabot na po ninyo. Yung ating wheelchair initiative po ay pinangunahan po yan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints since noong 2011 pa po. Mm-hmm. Pero nung ito ay naging open sa ating Rotary, lalo-lalo na sa Rotary Club of Makati of Ipsabel, kami nag-isip ano ba talaga ang pinakabuhayan o pinakabuhay ng isang PWD. Mm-hmm. At ang naano namin ay yung kanilang unang pangunahin na pangangailangan na sila ay makalakad, na mamobilize sila para makatulong sila sa kanilang pamilya, sa kanilang komunidad
at ma-feel nila na hindi sila left behind sa community, na ma-feel nila na sila ay kailangan. Kaya nung kami ay nag-conceptualize na itong project na to, buhay nila to, kaya Walk for Life ang ginamit namin na pangalan ng project na to, na aming pinaka-signature project po sa Rotary Club of Makati Apsobel. Opo. At marami na po, no? Pagka ba nagbilang tayo, gano'n na karami. Pag pinagsama-sama lahat, grabe. Libo na po, Ma'am May. Mahigit libo na po na bibigyan natin ng mga beneficiaries. Kaya kami ay natutuwa, lalo-lalo na pag nakikita namin yung mga success stories. Merong tayong beneficiaries na hindi siya makapag-aral dahil hindi siya makalakad at makapunta sa eskwelahan. Noong nabigyan siya ng wheelchair, ay itong batang pala to ay napakagaling. Siya ay naging honor students, nakagraduate ng high school, top palagi siya dun sa kanyang eskwelahan. At natutuwa kami dahil natulungan tong batang ito at nag-shine siya. Yung kanyang talent, lahat ng kanyang karunungan ay nandoon dahil sa kanyang paggamit ng wheelchair at nakapunta sa eskwelahan. Opo, ibig sabihin isa lamang ito, no? Doon po sa mga nakaantig na kwento ng mga beneficiary na tumatatak every time na napapag-usapan po sila, no? Kakatuwa naman. Opo. Of course, bukod pa dun sa mga kwento din dito sa atin, Sir Emil, ang tagal-tagal, yung kanilang mga PWD, wala talagang magamit na wheelchair. 'Di ba? Since naging PWD, wala silang magamit. But ito sa pamamagitan po ninyo, ay nai-spread po yung inyo pong pagbibigay ng pag-asa para po sa mga may kapansanan. So, po ang every time, syempre may mga nagpapasalamat, ano dun sa mga pasasalamat na yun na talagang nagbunsod sa inyo na mas marating nyo pa yung mga far-flung areas? Meron tayong mga beneficiaries na hindi talaga makakapaniwala, hindi tayo makakapaniwala, Ma'am May, na sa loob ng 25 taon ay hindi sila nagkaroon ng wheelchair. Yes. First time nila. Meron pang 30 years, 35 years na beneficiaries na first time nila na nagkaroon ng wheelchair. Na doon natin makikita na talagang yung beneficiaries ay, yung recipient ay halos mangyak-ngyak na pati yung kanilang kamag-anak dahil natulungan natin na bigyan ng wheelchair. Yun yung isang patuloy na nagbibigay lakas loob sa amin na makarating doon sa mga malalayong lugar para marating natin itong mga kababayan natin na mga PWDs at magkaroon ng kanilang wheelchair at sila ay ma-empower, Ma'am May. So since nararating na rin po ninyo yung mga far-flung areas na yan, but then definitely meron po kayong mga hamon na hinaharap, lalo na pag pinag-usapan logistics and accessibility. Tama po ba, Sir Emil? Or talagang ang lahat ay gagawin para nang sa ganun maabot lang yung mga nangangailangan nating may kapansanan? Tama po, Ma'am May, kasi kung kami lang po ito ay hindi namin magagampanan at may hahatid tong mga wheelchair sa ating mga kababayan. Kaya napakalaki ng tulong din ng ating mga ibang kapartner katulad ng Philippine Air Force, katulad ng Philippine Navy. Sila po yung nagtatransport ng wheelchair sa iba't ibang bahagi ng parte ng Pilipinas, lalo-lalo na pagka napakahirap yung transportation po doon. Sila po yung ating katuwang palagi dito sa ating mobility project na to at Walk for Life, Ma'am May. At siyempre sa tulong ng inyong programa na Operation Tulong ng DCRH ay nakakarating tayo sa iba't ibang lugar at dahil dyan ay nakakapagtulong-tulungan tayo na nakikita natin na kung ang bawat organisasyon ay magko-collaborate at magtutulong-tulong, malayo ang ating mararating at mas marami tayong matutulungan, Ma'am May. Opo, at alam nyo, every time na nagkukwentuhan tayo ng ganito, Sir Emil, may mga nag-request. Actually, meron tayong request from I think Occidental Mindoro. Meron tayong another request from kung hindi ako nagkakamali ay it's near Lubang
no po, meron pong ngayon lang po pumasok yung request. Ayan, so sikapin natin na tayo ay makapag-mobilize doon at mapadala natin yung wheelchair na yan. Pinag-usapan po natin yung mga beneficiary na ito, Sir Emil. Ano po yung mga ways pa rin, paano nakakarating sa inyo yung mga request ng mga beneficiaryo? Paano nyo po sila natutukoy doon sa mga bawat lugar na inyo pong naaabot na, especially ng Walk for Life? Meron po tayong mga katuwang po dito, katulad ng mga Rotary Club na iba't ibang parte sa Pilipinas. Meron din tayong mga katuwang na mga LGU, ito yung mga municipality. Meron din tayong katuwang na mga PDAO, Persons with Disabilities Affairs Office. Sila po yung mga isang mga bayani po na nag-organize netong mobility project. Meron po tayong mga partner hospital na mga DOH hospital po. Sila din po ay nag-organize sa iba't ibang community. Pwede po silang mapuntahan sa mga hospital at meron po silang mga available na wheelchairs po doon at ma-assess po sila ng tama ng mga doktor or ng mga physical therapists or occupational therapists. Katulad po sa Davao, meron po tayong partner na DOH hospital dyan ay SPMC. Sa Cotabato, meron po tayo CRMC. Dito po sa Cebu, VSMMC. Dito po sa Iloilo, yung ating Iloilo Provincial Government. Sa Metro Manila, meron din po. Sa Cagayan Valley, meron din po, Cagayan Valley Medical Center. Tapos sa Bicol, meron din po, BRHMC. So pwede pong pumunta yung ating mga kababayan dyan sa mga DOH hospital na yan. At sila po ay matutulungan po. Yun, napakahalaga po ng mga binanggit ninyo. Of course, meron tayo dito, nakita natin, meron na kayong Walk for Life sa La Union, tama po ba? La Union, ayan, tama nakita po natin. And then you have in Cavite. Tama po. And then magkakaroon kami, Ma'am May, sa Butuan. Itong mga second week or third week of May. Wow. Magkakaroon din kami sa Palawan. Sa Batanes, ang kapartner namin dyan ay yung Philippine Navy sa La Union. At saka sa Masbate, magkakaroon din po kami ng second trench po ng wheelchair provisioning po at sa Sawyer water filter po. Ayun. So papunta na kayo doon. Nagkaroon na rin kayo din sa Cabuyao, Laguna, no? And then Masbate City. Ayan, dami yun na pong narating. Lopez, Quezon. Nakikita natin yung inyo pong service beyond borders. Care without limits. Galing. Ganda ng mga programa ng ninyo, Sir Emil. And then, of course, you have other programs, no? Meron pa yung mga Save Lives and then Connect bilang Rotary President. But then, alam natin na matatapos na yung term ng iyong Rotary year this coming, I think, patapos na. June, And then July, another, ano pong plan ninyo? Pagpapatuloy niyo po ba itong Walk for Life project? Opo, kahit na tapos na yung ating termino bilang presidente ng Rotary Club ng Makati Absubel, ay ito po ay hindi magiging hadlang para tayo ay makatulong. Patuloy pa rin po tayong tutulong. At of course, yan ay sa pamamagitan ng inyong collaboration din sa amin, Ma'am May. Talagang patuloy tayong magiging partner dyan ng DCRH Operation Tulong pagdating dito sa ating Walk for Life po, Ma'am May. Ayan, may tanong po dito doon sa mga nais pa rin tumugon sa inyo pong ibinibigay na inspirasyon, no, para po sa ating mga may kapansanan. Paano po daw ba mag-join sa inyo, no, sa inyong proyekto? Ay, kailangan po namin ng mga volunteers po. Marami po kaming mga PWDs po na nagvo-volunteer po sila. Yan po ay makikita po natin na meron silang kapansanan pero hindi yun na nagiging dahilan para hindi sila makatulong. Pag nandiyan po kami sa area na yan, nakiki-coordinate po kami sa PDAO office. Tapos yung presidente ng PWD ay nakiki-coordinate din po sa amin. Pagka nagvo-volunteer po sila, tinatanong po nila sa amin kung sila ay pwede, kinukuha po namin sila na mag-volunteer po sa amin. Simpleng bagay na
magsulat at mag-record ng mga beneficiaries, mga ganun pong bagay po. At simpleng bagay na minsan magbigay ng tubig sa mga beneficiaries, sa mga recipient po natin na nag-aantay. Yan po yung mga maliliit na bagay pero po ay napakahalaga po para sa amin dahil alam nyo naman pag nag-medical mission tayo, nag-wheelchair provisioning, maraming mga recipient na nakaabang po doon at sila po ay minsan ay nagugutom, minsan sila ay nauuhaw. Pwede po silang tumulong doon sa pagbigay ng pagkain, pagbigay ng mga tubig po. Ayun, opo. Kaya nga po sabi namin, bawat nakikita namin, itong mga inyo pong mga programa at proyekto, ang laki po ring inspirasyon para po dun sa ating mga may kapansanan. Batid natin yung kanilang mga pangangailangan, talaga naman, no? Lalong-lalo na marami pa, no? Parang Sir Emil, mukhang marami pa rin hindi naaabot na mga far-flung areas. So sabi ko nga with you, nako, alam ko marami kang gustong pasalamatan doon sa mga patuloy na tumutulong po para mas mapalaganap yung programa. Go ahead po. Opo, unang-una po ako ay nagpapasalamat sa aking mga classmate, sa aking mga kasamahan na presidente ng Rotary Club dahil sa aming pagtulong-tulong ay nakakapunta kami doon sa mga areas na talagang malalayo. At sila ay nag-organize din ng mga Walk for Life or Mobility Project po. Nagpapasalamat din po kami, lalo-lalo na po sa ating pinaka-major sponsor ng wheelchair ay yan po ay yung The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Na ako po ay isang miyembro dyan na talagang yan po yung isang signature project din po ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ang church po, wala pong pinipili kung ano man ang relihiyon ng beneficiaries, ano man ang estado ng beneficiary, ang ano lang po dyan ay makatulong po sa PWD. Nagpapasalamat din po kami sa Operation Tulong, sa inyong programa, Ma'am May, dahil alam nyo naman kung wala yung ating media para ipamahagi at isawalat ito sa ating mga kababayan, may hirapan din po tayo na marating itong ating mga kababayan. Katulad ng mga beneficiaries na lumalapit sa inyo at humihingi ng wheelchair, yan po ay isang napakalaking tulong po sa amin na maabot at marating. Kaya natutuwa ako, Ma'am May, pagka tumatawag kayo sa akin, nag-re-request kayo na merong beneficiaries. So ang laking tulong po nun, Ma'am May. Ay, kami din po. Dahil lalong-lalo na't sabi ko nga sa inyo, yung mga lumalapit sa atin, galing na sa mga malalayong lugar. Matter of siguro ayusin lang natin kung paanong mabilis na mapapadala po sa kanila yung mga wheelchair. But then, alam ko meron na rin kayo sa mga iba-ibang part. So with that, siguro mensahe nyo po dun sa ating mga kababayang may kapansanan na patuloy pong humaharap sa hamon ng buhay at patuloy na umaasa na marating ng inyo pong programa, lalong-lalo na ng Walk for Life. Anong kanilang pwede ding tawag nito magawa para maabot ang makahingi ng of course doon sa kanilang lugar, makaabot din yung inyo pong mga mobility project. Unang-una po doon sa ating mga kababayan na PWD, wag po kayong mawawalan ng pag-asa po. Kayo po ay importante sa ating komunidad. At ito po ang dahilan kung bakit meron kaming ganitong proyekto na Walk for Life. Pero wag na wag ninyong kakalimutan na ang una ninyong pasalamatan ay ang ating Panginoon Diyos. Kasi kami la po ay instrumento lang po niyan. Pero mas magiging masaya kami kung ang una ninyong pasasalamatan ay ang ating Panginoon Diyos. At pangalawa, yung paggamit ninyo ng wheelchair ay isang bagay yon para mapatunayan ninyo sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak na kayo ay importante. Kabilang kayo sa atin. Iisa po tayo. Ganon kayo ka-importante po sa amin. Kaya meron tayong ganitong wheelchair initiative or wheelchair program na to. Ito po ay para sa inyo. Magtulong-tulong po tayo dito para maabot ninyo kung ano man yung
inyong mithiin sa buhay ninyo sa pamamagitan ng itong wheelchair na to at kayo ay maging mobilized po. So wag na wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Nandito po tayo, magtutulungan po tayo. Doon po sa mga PWD na naputulan ng paa, meron din po tayong mga prosthetic and orthotic po. So lumapit lang po kayo kay Ma'am May at makiki-coordinate si Ma'am May sa amin. Then tingnan natin kung paano natin kayo matutulungan doon sa prosthetic din po. Ayun. Maraming salamat, Sir Emil. Thank you so much sa partnership at sa marami pong natutulungan ng programa po ninyo. Thank you so much. At kita-kita po ulit tayo. Salamat po. Ayan, ang dami niyo pang programa. Sabi ni Izal, samahan ka daw po sa Butuan. Maraming salamat, Sir Emil. Thank you very Sige much. po, Ma'am. Thank you. Maraming salamat mga kaibigan ng United Chosen President po ng Rotary Club of Makati, Epsobel. At syempre, sabi nga Sir Emil, marami pong salamat, lalong-lalo na po sa The Church of Jesus Christ the Latter-day Saints sa ganito pong programa po. Thank you very much. Ayan, mula po sa Rotary Club of Makati, Epsobel again. Maraming salamat, Sir Emil Laurencia. Ang bilis naman ng oras, sandali lang ha. Oras natin, 55 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film for a cause na pinagbibidahan nila Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret. Yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your best ass. I done did something, stay the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill stars TK Nor sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Oras po natin. Meron na lamang po tayong 3 minuto at 4:00 na ng hapon. Ganda nung kanta ng manggagawa, manggagawa, o di ba? Talaga naman, pagka mga manggagawa, feel natin yan. Dahil tayo po ay nasa araw ng paggawa, kaya holiday po ngayon. Ayan, again, ang ating pong pagsaludo sa hanay ng mga manggagawa.
trabaho lang. Di ba? Hirap ng buhay eh. Talagang kabi-kabila, maririnig natin yun. Batiin muna natin ang Happy Fiesta sa Barangay Panginay, Balagtas, Bulacan. Happy Fiesta, sabi ni Eiza. Ayan, ni Queen Elizabeth Eiza Gabriel. Happy Fiesta. Uy, magpakain ka, fiesta sa inyo. Wala ka sa fiesta sa inyo. Wala, sige ka. Ang bilis naman ng oras natin. Sandali lang ha. Ayan, meron tayong... Ay, hindi. Okay. Bawal mag-overtime. Sandali. Sino babatiin natin na happy birthday? Sinong nag-celebrate ng birthday ngayong Mayo 1? Meron ba? Parang wala naman. Belated happy birthday ulit kay Bucket Milky Regonan. Kahapon yan. Dual citizenship ng Bucket Milks eh. Happy birthday! Wala na po tayong oras mga kaibigan. Pansamantala po tayong magpapaalam. Of course, long weekend. Have a nice and safe weekend everyone. Sa pangalan po ng buong pwersa ng DCRH News Center at ng DCRH Operation Tulong, maraming salamat. Eiza Gabriel, Jeric Barreto, RHTV, sino ba nandun? Hindi ko alam kung sino nasa RHTV. Doon yung mga pangalan nila. Hindi natin nasasama. Thank you po. Muli ako po si May Binauhan. Siyempre pa para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanggang sa susunod po na araw ng Lunes. Lunes po natin alas 10 hanggang alas 11 DZRH Operation Tulong. Maraming salamat sa ating puwersa ng Operation Tulong at siyempre ang ating pakikiramay.